Ito, oh. Sino yung mga journalist dyan, mga kababayan? Ano ang mga nangyayari at pagkakaiba ni Duterte time at ni Marcos time? Kasi ngayon, kumakalat din to sirkulasyon sa social media at ganon din sa ating mainstream media, lalong-lalo na sa mainstream media, mga kababayan. Noong panahon po kasi ni Duterte, sorry, wait lang Sorry. Katinang ano ko, sinisipon ako. Eto, nung panahon po or may balita ngayon na sabi dito, no Filipino journalist killed in 2024 report. Oy, mga kababayan, walang Filipino journalist ang namatay noong 2024. O bakit? Ano ba? Bakit natin to hinahangaan? Bakit natin to ibinabalita, GP? Wala naman maganda yan idudulot. Mali. Merong maidudulot ito sa atin. Bakit? Nung panahon ni Digong nila, mga kababayan, ito po ang naratibo ni Duterte. Teka lang ha. Ayan. Naratibo ni Duterte nung panahon nila. Sabi dito ni Digong, mga kababayan, puntahan nyo yung picture banda sa baba. Ayan. Ang sinasabi dito ni Digong, Philippines. O ito sa BBC to. Mga kababayan, buong mundo ang nakakaalam at nakakabasa. Philippines, Duterte condemned for saying journalists deserve to be die o deserve to die. Kumbaga yung mga journalists sila ay against sa sinabi ni Duterte kasi ang sabi ni Duterte, yung journalist daw deserve to die. Mga ka-GPnatics. Bakit kaya niya sinabi to? 'Di ba? Philippine President-elect Rodrigo Duterte has been condemned by media groups for saying some of many journalists killed in the country had deserved to die, mga kababayan. Pero sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ayan welcomes zero killings of Filipino journalists in 2024. In its report, the CPJ said at least 124 journalists and media workers were killed in 2024 with Israel, pero hindi sa Pilipinas. At mga kababayan, nagtataka lang tayo, bakit nung panahon ni Duterte, maraming namamatay at gusto niyang mamatay ang mga journalists. 'Di ba? 'Di ba kayo nagtataka? At ano ang pwedeng mangyari kapag si Sara Duterte naman ang naupo bilang isang pangulo, mga kababayan, kunwari lang, 'di ba? Para lang may mapag-usapan tayo at makuha natin yung konteksto. Bakit kailangan at bakit sinasabi ni Duterte na kailangan ang mga journalists ay deserve mamatay? Unang-una, mga kababayan, yung sinasabi niya na yan, wala po tayong karapatan at kahit sino man, tao sa lipunan na pwedeng magsabi at pwedeng gawin ang basta-basta nalang pagpatay. Sabi nga ng saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. And yung journalists, mga kababayan, sila po ang nagbabalita para malaman natin kung anong nangyayari sa atin sa buong Pilipinas. 'Di ba sila po yung kumbaga sinusuog ang buong mundo, sinusuog ang buong Pilipinas para lang mayroong maibalita sa atin. 'Di ba? Pero nung panahon ni Digong, gusto niya mamatay ito. At kung naaalala ninyo, kaaway ni Digong ang media nung panahon niya. Bakit? Kasi sinisiraan daw siya. At alam natin, nung panahon nila, mga kababayan, yung media, 'di ba? Yung media po or yung mga balita ay piling-pili. Nagkakaroon ng news blackout. Ang gusto nilang ipakita lang ng media nung panahon na yon ay magaganda tungkol sa kanila. Pero yung pangit, ayaw. Kapag hindi sumunod, patay. Diba? Ma'am Bisinyo Ana? So, mga ka-GPnatics, nawawalan po ng kalayaan. Ngayon,
Sabi nila, ang Pangulo daw ngayon, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang gumigipit sa karapatan ng mga vloggers, ng mga mainstream media na para magsalita, 'di ba? Pero ang katotohanan mga kababayan, paano mo ngayon patutunayan na kinikitil or sinasabi natin, sinusuppress natin ang ng administrasyon na to ang freedom of expression at ang kanilang mga opinion. Gayong malaya ang mga vloggers na nagmumura. Malaya ang mga vloggers na magbigay ng kanilang sariling opinion. Gayong walang namamatay. Pinababayaan lang na ito ay magngangak sa social media. On the other hand, nung panahon ni Digong, the journalists deserve to die. Diba, mga kababayan? Bakit? Dahil baka mailabas yung baho nila, mailantad yung baho nila. Kung naalala ninyo, mga ka-GPnatics, hindi naman sa hindi kaya yung panahon nung maraming binaon o pinatay ng mga journalists, 'di ba? Pati yung mga Muslim, pati yung mga buntis. Hindi ko lang alam kung kasama itong mga ito. Baka sila yung nag-utos. Kasi baka yung mga journalist na yon na inulubog, 'di ba? Ilang daang journalist yon, pinagsama-sama, pinatay talaga. Hindi natin alam kung talagang sinosuppress nila o para walang lumabas na baho sa kanila. Tama po, Ma'am Aurelia Denas. GP, pag si Sara ang naupo bilang Pangulo, patay kaming mga loyalists at PBBM vloggers, patay tayong lahat. Malamang. Lalo kapag kakalabanin mo sila. Ang pwede lang mabuhay, yung kakampi nila, mga kababayan. 'Di ba? Kasi, kung bakit natin ito inilalabas, para i-debunk yung kanilang statement or narrative na sinusurpress ng administrasyon na ito yung mga mamamahayag natin. Kasi tayo consider as mamamahayag, influencer, pero wala naman namamatay. Kasi yung sinasabi ng balita, yung namatay na BBM vlogger, mga kababayan, hindi naman daw yan related sa pagbablog. Business yung sinasabi. So, hindi confirm na ito ay dahil sa pagbabalita niya, dahil sa pagko-content niya. Pero iba dito kay Digong. Bakit gusto niya mamatay yung mga journalists? Bakit hindi mo kayang Hindi mo kaya yung mga journalists kasi ilalabas nila kung ano yung nakikita nila? Yun ang kaibahan, mga ka-GPnatics. 'Di ba? Maliit na bagay, pero itong maliit na bagay na to, hindi maganda ito para sa international community. Biruin mo, BBC, sabi ni Digong, yung mga journalist kailangan mamatay or deserve nilang mamatay. Wala man lang ka-empathy. Sabi mo, Robin Padilla, mabait na tao. Sabi mo, makadiyos. Sinasabi ba ito ng mabait na tao, Robin Padilla? Sinasabi ba ng isang makadiyos ang isang bagay na ganito? Naghahangad ka? Nakitlan ang buhay ng kapwa mo tao? Ng kapwa mo Pilipino? Diba? Yan ay kabaliwan, Robin Padilla. Ang tawag sa'yo, bulag na panatiko. Yung kay Percy Lapid naman, yan ay time na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang mga kababayan, ito ay idinidikit o nililink din nila sa mga Duterte. Bakit kamo? Kasi ang binabanata ni Percy Lapid ay ang mga Duterte. 'Di ba? O bakit si Bantag, maka Duterte, nagtatago? Bakit hindi lumalabas, mga kababayan? Kasi palagay ko, itong si Bantag, ito ay isang syempre, yan ay alay.
Mm. Sabi ni Bolero, ngayon lang ako nakakadinig ng president na papatayin ang mga taong dapat na iniingatan at minamahal niya. Iba po kasi itong si Duterte. Kasi nung panahon na yan, yung mga bagay na yan, hindi po nilalabas yan sa social media. Nung panahon na yan, lahat tayo, uto-uto, lahat tayo, parang kabayo, may tapahoho, isa lang ang tinitingnan, matino si Duterte. Pero hindi natin alam, at the back of our head or at the back of the scene, mga kababayan, ganito po ang ugali ng hinayupak na kagaya ni Duterte. Diba? Tama ka rin, Agustin. Ibig sabihin, hindi niya kayang bayaran, hindi niya kayang pasunurin. Kaya nga, ang ABS-CBN pinasara nila. Diba? Oh. Kayo na bahala mag-decide. Kung gusto nyo ba pang sundin, kung gusto nyo pa bang iboto yung kanilang mga kaalyado, mga kababayan, bahala na kayo. Diba? Ito naman pag-usapan natin. Oy, ang bilis naman.